EAT, ito ang Team Abroad, brought to you by Tita Marikit. Tandaan, opinion lang po ang lahat ng content ito. Bawal ang pikon. Legit Dabarkads po kami. Boses ng isang kababayan ito na nasa malayo pero nakikimarites. Intelligently, that is. Salamat po. Kung hindi okay sa inyo, ay swipe next na lang kayo. Ano nga ba yung pinagtatalunan nila ngayon between tape and ang TVJ Productions, no? Yung sa Itbulaga, ang pangalang Itbulaga. Ang Itbulaga ay sinasabi nating produkto yan ng malikhaing pag-iisip ni Joey De Leon. When he came up with the name Itbulaga, it is not something very catchy. Kung tutuusin mo, ito ay makabago at hindi bago at hindi siya sadya o hindi common sa pandinig ng mga tao. And it will take time para sa mga taong masanay sa pangalang ito. And through the years, it became a word, a phrase that is acceptable to everybody. When you say Itbulaga, it's a noontime show where everyone is going to be having a good time watching it. So, yun ang naging synonymous na kahulugan ng Itbulaga. Now, hindi, para sa lahat ng tao na probably yung mga Gen Z, Gen X, hindi na siguro nila masyadong maintindihan kung bakit ganito kalalim ang kagustuhang mabawi ni Joey De Leon at ng TVJ ang pangalang Itbulaga. Importante sa kanila ito dahil sa loob ng 44 years sa kanilang showbiz career, ang Itbulaga, hindi yan pinalitan ng pangalan. Hindi sila nagpalit-palit na ng presidente, nagpalit-palit na ng TV channel. And yet, ang title, they kept it. So, it's important for them because aside from the name itself, they are protecting a legacy. Okay? Ang legacy kasi ay isang bagay na kahit anong gawin mo, ay hindi mo pwedeng kuhanin or nakawin sa identity ng isang tao. Lalo na pa kung ito ay isang creation mo. Sabihin na lang natin, halimbawa, ikaw ay nag-create ng isang obra maestra na nagpinta ka. Pagkatapos mong pininta yun at matagal mo nang inari yun at alam na ng maraming tao na ikaw nagpinta, may isang biglang aagaw sa'yo ng ganung titulo. Hindi daw ikaw ang nagpinta nun. At dahil sa marami siyang ebidensya kung paano man niya yun nakuha despite the fact, sa kabila ng lahat na alam ng marami na ikaw ang lumikha nun, ay bigla niyang sinasabing, teka lang, may pruweba ako na akin yan. So now, nagkaroon kayo ng pagtutunggali. You are now going to compete for the very creation that you have made. Masakit yon. Kahit sa simpleng pangalan mo na lang na sasabihin sa'yo pangalan mo ay Juan de la Cruz. Bukas hindi mo na pwedeng gamitin ng Juan de la Cruz. You were born with that name and somebody steps in to tell you hindi mo na yan pwedeng gamitin. Some people will fight to the death para lang iprotektahan ang pangalang ibinigay sa'yo, ang pangalang ipinanganak ka with, bigayan ng mga magulang mo, or some would even create their own names para lang maging unique siya. And then somebody comes in para lang sabihin, teka lang, yung pangalan mong yan, hindi yan sa'yo, sa amin yan. So, a name is very important because it carries with it the corresponding identity and the legacy. Siyempre, may dalawang klaseng legacy. Masamang legacy at magandang legacy. In this case, itong tatlong taong to, nag-iiwan ito ng napakabigat na legacy sa bansa. Especially when it comes to comedy. Kukunti lang, mabibilang mo sa daliri mo ang mga tao na isang banggit mo lang pangalan, alam na
ang kanilang partisipasyon, ang kanilang contribution sa larangan ng sining. And that is a few of them, and most of them are unfortunately are dead, no? And they have already left the business. And ito mga living legends, no? So living legends na ninakawan mo ng pangalan nila. Now, I don't want to go into the legality of the issue, no? Kasi napaka-technical po niyan, no? Meron tayong copyright laws, meron tayong trademark laws na bawat aspeto ng pangalang ito ay merong karampatang batas. Hindi po tayo papasok doon. Ang sa akin lang siguro ay malinaw na may nakalimutan po ang tape sa pagpasok o pagsuong nito sa kanilang pag-angkin sa pangalan Itbulaga. Ito ay yung tinatawag kong delikadesa. For all of us, we are aware and familiar with the concept of delikadesa. Ang mga taong kanilang inilagay sa ganitong posisyon ay mga taong tinitingala sa lipunan bilang mga pangunahing artista at nagpalawig ba ng sining ng komedya. They are also not ordinary hosts. They are already in their prime of their lives and yet they are still successful. Ilang beses na rin sinubok ang kanilang mga kakayahan and yet they were able to maintain their leadership sa kanilang sining no matter what generation ang papasok. Marami na po nangyari. Nagka-Pinatubo na, nagka-Marcos, nagka-Cory, lahat ng presidente, iba-ibang klase ng administrasyon, mga bagong uso, nagka-internet. Lahat po yan. Nag-black and white, nag-colored TV. So, lahat po yan ay panahon nila. At yan ay kanilang nalampasan. No, nakapag-adjust po ang kanilang brand ng comedy. Dahil ang brand ng comedy po nila ay tagos sa kulturang Pilipino. Ang nakalimutan po ng tape ay yun, delikadesa. Walang karampatang halaga, monetary or business sense na tanggalin ang delikadesa. Alam naman nating lahat kung ano ang TVJ at ano ang Itbulaga. Ngayon, ipipilit nyo na ang Itbulaga ay hindi TVJ. Kulang yan sa delikadesa. You can take away the name from TVJ, but you cannot take TVJ away from the name. Dahil ang TVJ ay ang Itbulaga. Kahit sino pang ilagay nyong host dyan, they will only be carrying the same stigma na sinasuffer ngayon ng mga bagong host. And I feel bad for them because this is a legitimate job that they so wanted. And siguro sa isip-isip nila, darating yung panahon, lilipas din at matatanggap sila. Probably yes, but it always leaves a bad taste in the mouth. No? Meron lagi siyang kasamang pait. No? Mga alaalang pait na para bang sila ay kontrabida sa isang teleserye. You cannot take away that mindset sa mga tao. Kasi pangit nga yung pagkaka-transition. So, but at the end of the day, if you're going to take a look at it, no, I would always say, this is how good they are. Lagi ko nga sinasabi, siguro better kung hindi na rin gagamitin ng TVJ ang Itbulaga. Because right now, whatever they're using as a name is still taking them places. Siguro kahit pangalan yan mga
mga walang kwenta-kwentang pangalan, they would still be able to bring out the best show that they can. Because yun eh. Yun sila yun eh. Hindi pangalan. Although, of course, naiintindihan ko yung point. Yung legacy ang hinahabol nila doon sa hinaba-haba ng panahon na Itbulaga sila. Bigla na lang yung tinanggal sa kanila. Talagang masakit. Pero if you're going to be very, very critical and analytical about this, napakagaling talaga nila. Kasi dahil naiangat pa din nila yung sarili nila despite of all of this. Despite wala silang tiyak na pangalan. And people are now relating to their show as EAT, TVJ. It doesn't matter kung ano yung pangalan. No? Mahirap nga lang kasi hindi mo alam ano ang point of reference mo sa kanila. Pero it's not the name, I believe. No? It is the people. And they have shown this now. Siguro kahit ang show nila pangalan, walang pangalan, siguro sisikat pa din. Mananaig pa din. Because that's just how good they are. EAT and TVJ are still leading the TV war despite what was taken away from them. It is a big and embarrassing slap in the face of the other show. So siguro kahit hindi na ibalik yung pangalan, no? Hindi naman din kayang matatapatan ang original. Habang ginagamit nila at inaangkin ang titulo na yan, ay nabibigitan sila lalo at patuloy silang huhusgahan ng tao. Ang EAT at TVJ, prinsipyo ang pinaglalaban. Ang kabilang kampo naman, delikadesa ang kailangan.